Ay! Diyan pala kayo. Bago ang lahat, welcome sa isang edisyon ng Dear Te. This time, as promised, ang gagawin natin ngayon ay sasagot sa inyong mga liham. Pero bago ang lahat, gusto kong pasalamat sa Pipito. Charot, hindi. Mga 3,000 na ata yung bago kong subscribers. Dahil kay Miss Karen Davila. Maraming salamat, Miss Karen. So alam niyo na, mental health is as important as physical health. Bago ang lahat, teka lang ha. Kita nyo naman kasi, di ba? Ang putla ko, mga te. Wait. Alam nyo naman, di ba lagi sinasabi? Mahilig ako sa magic lipstick. At dahil dyan, abangan nyo. Para may intrusion, para may product placement. Abangan nyo ang bago kong pasabog. Basta, i-gatekeep ko muna to. Hanggat hindi pa ta. Pero gusto kong malaman sa inyo na, gusto kong malaman nyo, meron ako natuklasan na makapangyarihang lip stain lip tint. Ito palang available na kulay, naknang putyang pula talaga. Kailangan dahan-dahan pag-a-apply kasi sobrang siyang pigmented. OA, mamatay man. Ayan nga, meron pa. Kahapon pa yan, meron bakas. Saka nakakita na nasa beach ganito kapulang-pula. Kasi nga walang pakialamanan. Manamis-namis siya at may minty kineso. Hindi ko ito buburahin para lang malaman nyo kung gaano makapangyarihan. Abangan nyo dahil grabe to. Hindi ko mapapangako 24, malaki na kayo kung 24 hours. Depende ko nung pakipaglaplapan kayo kakain na lechon whatsoever. So ayan, let's do this. Magasagot tayo ng ating mga liham. At yun na nga, dahil binabalik natin ang original content sa mga pipito kong followers sa alam na ito talagang original ko content sa Dear Te since 2011. So nagpadala ako, nagsabi ako sa inyo padala sa akin ng liham through Facebook, Instagram, TikTok, lahat ng social media, kahit nga Friendster. Ito isa, wala siyang nakalagay na itago mo ko sa pangalang Kineso. So kung sino ka man, bahala ka na. Basta ang sulat lang niya, Dear Te. Bakit ang init? Kaya lang, wag na pong bangitin ang name ko. Okay, as a mother, kahit malalaki na ba ang mga anak natin, tapos na ba ang obligasyon o responsibilidad natin sa kanila? Salamat sa pagsagot. Love, love, love. Siyempre bilang magulang, obligasyon talaga natin sa mga anak natin ang mapaaral silang mabuti, gabayan ng mabuti, mapakain, maging maganda ang buhay. Pero once, syempre na, may mga trabaho na ito, di ba? Okay lang naman din sa bahay nyo. Di ba? Again, case-to-case basis po yan. Kung nakakaluwag-luwag bang kayo, kung ilan ang anak nyo, di ba? Pero, kung may mga trabaho na mga anak nyo, babalik ta rin ko naman. Hindi rin nila obligasyon. Ulitin ko hindi rin nila obligasyon na ibalik yung ginawa nating pagkapalaki sa kanya. Meaning kasi nangyayari talaga sinusumbat sa atin. Ako nagpalaki sa'yo. Ito gawin mo sa college. Ito kunin mo sa school. Ganyan. Di ba totoo? Tama. Comment below kung di ako mali. Meron talaga mga taong ganon. Pero once na nabigilan silang magsarili, dapat maging proud tayo. Kasi syempre, kaya nilang tumapak ka sariling paa. Andun na lang tayo sa sidelines, kumbaga, para gabayan kung kinakailangan nila ng ating ng ating opinion o ng advice, 'di ba? Ganun lang 'yon. Pero iba rin ang usapan. Kunyari may anak ka tapos may asawa nakatira sa iyo.
pareho nagtatrabaho. Tapos walang ambag. Teka lang naman. Tama po ba ako? Pasensya na, pero syempre, again, hindi ito sumbat o hindi ito obligasyon ng anak. Pero responsibilidad mo na yan bilang meron kang sariling trabaho at nakikita ka pa rin sa mga magulang mo, gets? Ang tawag dyan, kusang loob. Tama? Kusang loob. Daddy, mami, ito yung malang pantubig. Diba? Dapat hindi na yan nagiging hindi na yan nagiging debate. Walang sapilitan. Hindi kailangan bilang magulang sa pilitin mo yung mga anak mo, lalo pa nakatira pa rin sa'yo na, oy, ikaw ganito, ganyan, na kusang loob po dapat yun. Lalo na ulitin natin, although tayo mga Pilipino, ay meron tayong very family-oriented tayo eh. Di ba nga, up to sa, may pamilya na yung anak natin, may pamilya ng panibago, sa atin pa din. Ang akin lang naman, sa panahon ngayon, dapat kahit paano, meron kayong kusang loob na magbigay na hindi na kailangan sumbatan. Hoy, ako nagpalaki sa'yo, wag ganun. Kasi, believe me, yun ang nangyari sa akin. Sa akin, sa nanay ko. Alam niyo namin kwento dyan. So, yun. Obligasyon natin, mula ipanganak na iluwala sa mundo, na pag-aralan sila sa maabot ng ating makakaya, maging magandang ehemplo, bigyan ng mga magagandang advice, sana. Hindi naman tayo perfecto, mga te. Pero, yun lang, pag nagkatrabaho, maging proud, hayaan natin silang magkamali, yung pa isa. Pero yung obligasyon na sinasabi mo, siguro tumitigil yung pag nagsarili na sila. Pag nagsarili na at may sarili ng mundo, wala na meron ng asawa, mga anak, ibang usapan na yon. Pero hindi ko sabi na deadmahin. Sinasabi ko lang, kailangan meron konting responsibility sila para naman sa, lalo kung nasa bahay nyo, makagaanggang man lang sa inyong panggastos. Yun lang naman ang akin. Next! Dito sa tingnan mga te, abangan yan launch na yan, ha? At dyan nag-wawakas lang. Tinapos agad. Sa sobrang dami, yung iba kasi paulit-ulit lang, no? Yung mga tanong, ang dami kong camera, taray. Ito na, sana makita ko dahil madilim. Galing, nakakatawa to kasi bading, alam kong bading siya. Kasi nakita ko yung profile pic niya. Pero syempre, sabi ko nga anonymous, diba? Itago niyo lang po ako sa pangalang Samantha. Baklang-bakla. Yun nga, na-watch na niya yung Mongolia vlog, tsaka interview Miss Karen. Again, salamat sa mga bago ko subscribers galing kay Miss Karen Davila. I love you, Miss Karen. Tinan niyo may lipstick, diba? Andiyan pa rin, diba? Anyways, sabi niya ganyan, nakaka-relate daw siya sa aking mga sinusuppress ko emotions. Sabi niya, balak ko pong mag-seek na professional help soon. Dapat, soon. Tapos, ano po bang dapat ko i-consider sa pagpili ng psychiatrist? You said kasi nakaapat ako psychiatrist. Totoo naman. Para lang po makaiwas sa gastos ng malaki. Thank you po, Miss Kay. Samantha! Samantha, ganito kasi yan. O sa lahat man ang gusto mag-seek ng professional help, lalo na yung may mga yung anxiety disorder o yung may marami nang iniisip o lalo na, Diyos ko, sana wag naman yung maranasan yung mga suicidal thoughts. Please. You are not alone. Ulitin ko, you're not alone. Unang-una, dapat meron kayo support group. Pagdating sa psychiatrist, hindi po ako, wala po akong karapatang magsabi sa inyo kung sino yung psychiatrist. And by the way, yung 4 na psychiatrist ko yun, hindi yun sabay-sabay. Meaning, first psychiatrist ko, describe ako ng isang antidepressants, Zoloft, Prozac, you name it, 4 na psychiatrist, 4 na antidepressants. Meaning, every year, nagkapalit ako ng psychiatrist kasi hindi ako nagagamot. Yun lang yun. So ngayon, kung gusto nyo ng psychiatrist, napakadali lang i-google nyo lang sa Yahoo. Yung search engine, i-type nyo lang yung psychiatrist, spell, charot lang. Psychiatrist, S-Y, anyways.
Basta psychiatrist, i-type nyo lang doon. Tapos lalabas din yung psychiatrist nearby. Try nyo lang. Ngayon, try nyo. Type nyo, psychiatrist. Tapos lalabas din yung nearby. Tapos mamili lang kayo. Kasi hindi ko rin alam kung kasi iba yung mga pinuntahan ko. Syempre nakakaluwag-luwag ako sa buhay. So ulitin ko, hindi ako pa rin mag-refer. Kasi parang ibang usapan po yan. Tsaka again, yung nangyari sa akin, severe chronic, noong time na yan severe chronic anxiety disorder, hindi ito general anxiety disorder. Kaya kung sa inyo, agapan nyo na kaysa magtulog sa akin. Uulitin ko, i-google nyo, sa mga ospital, magharap kayo sa directory, andun lahat. Meron psychiatry, di ba? May psychiatry kineso na, antang nila, center and everything. Pagtanong kayo sa mga friends nyo na may kilala, kung gusto nyo makamura. Pero unang-unang dapat yung pag-usapan to with your family, with your close friends and family. Kailangan nyo talaga ng support, yung talaga yung mga doon. Kailangan nyo ng support system, kailangan nyo ilabas. Kung kailangan nyo umiyak, kailangan sumigaw! Ganon! Diba? Kasi the more na sinusuppress ang anger, the more na ganon. Although, pasensya na, ito lang sagutin ko. Tungkol sa anxiety, tungkol sa depression, tungkol sa psychiatrist. Kasi mga 48 po talaga kayo. Walang etchos. Pare-pareho kayo ng tanong. At yun lang sagutin ko sa inyo. Mayroon pong Google. At hindi ko po pwede i-divulge yung information ng aking mga psychiatrist. Dahil alam niyo po siguro yung confidential po dapat yon, tama? So, mas maganda sa inyo manggaling. Kung hindi po kayo nakakaluwag-luwag, I think ang QC. Ang QC meron siyang free mental health check-up. Sana lahat ng LGU may ganon. Pero ang alam ko si Mayor Joy, thank you po. So, natuwa ako, nakita ko yun. Para meron silang free mental health check-up. May mga hotline, pasok dito. At sana sundan lahat ng LGU ang nasimulan. Hindi ko alam kung siya nagsimula. Connect me if I'm wrong. Sana lahat ng ganon meron. Sana lahat pa ng syudad o LGU may ganon. Kasi yung mga hindi kaya, kasi mahal talaga. Kung tayo magaguhan. Mahal lang psychiatrist, mahal din ang gamot. Kaya, again yun, unahin nyo muna yung sa LGU nyo kung tagasamahan kayo. Pakatapos, yung friends and family, ilabas nyo yung mga dapat nyo ilabas. Ganon. Next! Tuwing nag-aaral naman kami, tuwing babakasyon dahil kahit di tinatanong, di ba hindi ako mag-isa ngayon, ako nagluto ng bulalo. Yes. Yun ihaw sila. May ako yung fresh buko. Natirang breakfast. May dessert, pang himagas. Ang tawag dito ulit? Batiro. Suman, tapos merong ganiti. Pakasarap. Mangga. With this view. Come on. Ayan. Ginawa ko sardines. Ay, meron pang Spanish sardines. May adred. Gila mo. Okay, let's eat. Ay, may question about charot na. Ano yun? Ay, sarap talaga dito. Sa Pansol, charot na. Dito sa Airbnb. Diba? Nakita nyo naman. Pero salin muna tayo dahil magabasa tayo ng liham uli. Ito naman ay galing kay... Init ng... Bading na bading din. Itago niyo po ako sa pangalang Bridget. Bridget? Actually, ang tanong niya, apakasimple lang, hindi ganun kahaba. Ang sabi niya, ako po yung 30 years old, nagkatrabaho na sa isang BPO. Very good. Nakita ko po yung vlog niyo na mag-ina, na magkasama kayo mag-come out. Sobrang po ako naiyak. Pero ang ending niya, paano ko po sisimulang sabihin sa aking mga magulang na ako ay isang gay. Teka lang, may pumasok. Ipapasok ko muna. Meron tayong mga... Tignan mo naman. Ay, ang tara. Diba merienda? Breakfast. Merienda. Parang taping. Parang shooting ng pelikula. Break po tayo. So, thank you. Thank you, Bridget. Siya pala.
Charot lang. Hindi. Bridget, yun na. Bridget, salamat. 30 years old ka. Alam mo kasi ganito yan eh. Ako naniniwala ko na bilang magulang, makakaramdam ka eh. Makakaramdam ang isang magulang na, alam mo yun, na malambot o matigas. Pero syempre, hindi natin napipilitin. Pero sa Pilipinas ka, ay, may pumasok sa frame. Hayaan mo siya, pasensya na. Okay lang. Balik ka pa, caring lang. Siya talaga si Bridget. Alam mo, interview na kasi. So anyways, nakakaramdam yung mga yan. Minsan, parang nangyari sa ako, ito lang akin. Gusto natin manggaling, at dapat naman talaga manggaling sa mga anak natin. Kasi kwento nila yan. Sila na magsabi na, mami, ganito ko, ito, I'm gay, I'm bisexual, blah, blah, blah. Pero ikaw, kasi hindi mo sinabi kung anong relasyon ng nanay mo o ng magulang mo. Kasi depende yan eh. Kasi pag sobrang stricto, kaya hindi nag-come out yung mga anak natin, tama? Kasi nga masyadong religious or masyadong stricto. Or yung mga talagang nasa utak ng mga magulang natin na kailangan bigyan mo ako ng apo. Diba? Kasi ako narinig ko lahat yan, Bridget. Narinig ko lahat yung nag-come out kami magkasama ng anak ko. Na sayang, Miss Kay, hindi ka na magkakaapo. Ay sayang ang ganda ng anak mo. Na parang, ha? Anong pagiging sayang doon? Unang-una, ang anak ko, parang sabi ko ito kay Miss Karen, diba? Hindi sila produkto o tawag dyan? Na kailangan na, kahit hindi naman siya tomboy, pag sinabi sa akin, hindi ayaw niya magkaanak, irespeto ko po yun. Ako lang to, ha? Kasi nangyayari sa atin bilang magulang, kailangan talaga ini-impose natin sa mga anak natin na dapat ganito ka. Kaya yung mga bata, lalo na i-Bridget, like 30 years old ka na, sinupress mo. Kasi, I'm just guessing ha, nag-guess na ako at this point ha, kasi nga 30 years old ka na. Ibig sabihin, may nag-hold back sa'yo. It's either strict on parents mo or they're expecting a lot from you na maging straight ka, parang gano'n, di ba? O magkaroon siya ng apo, blah, blah. O, tapos parang ngayon, pwede ka na magkaanak. Kung marami kang pera. Di ba? Pwede ka na magkaanak, pareho kayong gay couple, di ba? Sa Amerika, pero dito mahal. But anyways, kung ako sa'yo, dahan-dahanin mo, kung kanino ka pinaka-close, sa mami mo, sa daddy, daddy mo, sa kapatid mo, kung may siblings ka man, dahan-dahanin mo. Kumbaga, you ease them in. Wow! Ease them up. Shit. Hindi ko alam. Paki-google na lang. Basta dahan-dahanin mo lang. Huwag mong biglain. Dahil ako naniniwala naman ako, at the end of the day, kahit magalit sa umpisa yan, mga magulang natin o gano'n, kaunti lang naman ng talagang i-disown ka. Pero sa mga magulang na gano'n, mahiya naman kayo sa mga anak nyo. Kahit halamang dagat pa yan, ang importante ay hindi sutil. Hindi mga addict, di ba? Yan yung mga dapat iiwasan. Pero kung naman, nagtatulad ni Bridget, nagtatrabaho sa BPO, at tumutulong sa kanyang mga magulang, feeling ko lang din kasi totoo lang, mga bading talaga, ang sisipag ng mga yan dahil. Kaya halos lahat ng kaibigo ko bading. Iba ang sipag ng mga bading, aminin nyo yan. Kaya yun lang, dahan-dahanin mo lang. Tapos, pag hindi ka tinanggap, ang sakit talaga nun, pero sana hindi. Pagdarasal kita, at have faith na masabi mo sila. Kasi kailan mo sabihin yan? Ano ka? Caitlyn Jenner? Shut. Di ba yung iba? Si Caitlyn Jenner, napakagandang ehemplo. 60 years old siya nagsabi na gusto ko maging trans woman. Ganun siya. Nagkaanak, may mga asawa. Kasi posible lang pala ganun. Na kahit bading, may asawa, may ganun. So, ang dami ko sinabi, di ba? Ang ending lang naman, sabihin mo hanggat sa kaya mo kung paano mo sabihin. Dahan-dahanin mo. Kasi, ganun pa sabihin pag wala na sila, di ba? Or, feeling ko naman, again, pag-adasal ka namin, na sana maintindihan naman nila. If ever man medyo magalit, naniniwala ako, I will also pray for you na sana maibsan yung pagmamahal ng isang magulang bilang dapat ang pagmamahal sa anak natin, unconditional. Ibig sabihin unconditional, walang kondisyon. Mahal kita pero dapat straight ka. Di ba ganon? So, yun lang.
Ulitin ko, andyan pa rin yung lips. Pulang-pula pa rin. Aray ko, taka lang. Uy. Ating next question, ito na. Aray ko, aray. Medyo mahaba to, no? Pero papaiksiin ko na lang. As far as kineso. Itago, ito talaga, meron talaga siyang ganun. Itago niyo po ako sa pangalang Ligaya. Taray. Ligaya. Yung taon na nagsimula magtrabaho. Ang sinasabi niya dito, siya ang breadwinner ng pamilya. So, si Ligaya isang OFW yung 10 years na nasa ibang bansa at sumusuporta sa aking mga magulang sa Pinas. Ang sinasabi lang niya ay padala siya ng padala. Gusto lang niya sana makaisip yung kanyang nanay o magulang humanap ng pagkakataon para magkaroon ng pagkakitaan. Nung hindi raw siya nakapagpagbigay, nagtampo raw ang kanyang ina. Ang akin lang po, isa na may maisip na silang pagkakitaan para hindi ako makapagpadala at meron na silang kita. Tama nga naman. Ngayon po, hindi kami nag-uusap. Ay, syempre nakakasad yun, ano? Sa ate ko na lang po pinapadala. Nagpapadala pa din siya. Wow. Though hindi naman close family ng talaga, ano? Though hindi gulo-gulo ko minsan. Though, hindi naman close family lang, walang I love you, I miss you. Also, medyo nakaka-relate sa kwento ko. Alright, I love you, thank you, I love you too. Ligaya, ligaya. Sa sobrang haba at nag-utal-utal lang. Kasi haba talaga, 3 pages. So, ang summary ganite. Nag-abroad ka, nagkapadala ka ng pera, which, salamat. Pero tulad na sinabi ko kanina, hindi naman dapat ini-impose ng magulang yan. Kusan loob mo ginawa yan, tama? At saka lalo na kung naghihirap, tama din naman tulungan mo yung magulang mo. Pero syempre, kailangan mo rin, parang 35 years old ka na, sabi mo, di ba? Kailangan mo din mag-ipon para sa sarili mo. Tama? Oo, at saka dapat, wag naman masyado demanding yung mga magulang kasi nagibigay na nga yung mga anak natin, di ba? Ng kusang loob, kineso. Nagkapasalamat ako sa iyo, Ligaya, kasi napakaswerte mo dahil kahit di ka close ng pamilya mo, nagibigay ka pa din, di ba? So nakakatuwa yun. Pero uulitin ko, syempre, hindi naman dapat, pero kusang loob dapat natin magbigay sa ating mga magulang whatsoever bilang kapalit na lang kahit paano sa kanilang naging obligasyon sa atin, sa kanilang pagpapalaki sa atin, pagpaaral, pero hindi dapat sa sapitan at dapat walang sumbat at dapat kayo namang nagbibigay. Saludo sa mga OFW, kaway-kaway, alam kong hirap ng buhay, mga bagong bayani kayo, alam ko yung mga pinagdadaanan nyo, pero bigay pa rin akong bigay. Kaya ang sakit, alam ko yung sakit na naramdaman nyo na bigay kayo ng bigay, tapos parang isang beses na kayo hindi napagbigay, ang dami nyo na maririnig. Nakakasad. Sad but true. Nangyayari talaga yan. Ayun na nga, para sa mga magulang naman, wag naman gano'n na parang demand. Hindi lang yung mga anak nyo. Yung buong kamag-anak te. Yung pinsan mo kailangan ng ganito. Pamangkin mo kailangan ng ganito. Kung ano lang po ang kaya nila ibigay, dapat naman po magpasalamat po tayo. Kasi ang dami kong narinig istorya. Ang dami ng mga OFW kawawa. Oo, maging ano po tayo, kung ano, mabubuti nga kayo, binibigyan. Yung iba nga dyan, naku, may mga kilala ko eh. Oo, napag-aral mo na maayos, may ganyan, pero parang sila pa yung, wala, sila pa yung galit, di ba may ganon, pero kung ba yung nagkukusang bigay, tama, pero wag po natin demand. Okay, maawa po tayo sa mga OFW natin dahil hindi naman po ganun kadali kumita ng pera. Ang hirap po pinagdadaan nila, minsan 2 trabaho, 3 walang tulog. I-appreciate po natin at para naman sa'yo ligaya, kailangan mo mag-ipon ng pang sarili mo. Magtabi ka pang sarili mo. Hindi yan kadamutan. Hindi yan wala kang utang na loob. Hindi yun. It's about self-love. Tama? Iba yung para sa pamilya mo, iba yung para sa'yo. Kasi pag ano nangyari sa'yo, kung saan ka po kukuha ng pera kung lagi pinapadala. Hindi, again, baka ano sa si Kay, again sa mga magtabi. Again, lagi sasabi ito, di ba? Magtabi para sa bakasyon, magtabi para sa mga bills.
magtabi, lalo na OFW ka, magtabi para sa ibibigay sa pamilya, pero magtabi ka pa rin para sa sarili. Yun ang masasabi ko. I have to go. Punta ako Manila Bay for my mental health. Charot. Ayun na nga mga te. Ayan, sana nasagot ko rin mga... Ay, teka lang magulat. Andiyan pa. Nakapag-MA na ako, kumain na kami. Andiyan pa rin yung lipstick. Abangan niyo po yan. Ang aking bagong yun ang bagong pinagkakabalahan. Basta, soon. Tuloy niyo lang po ang mga pagkapadala ng mga liham. Malay, meron pa tayong part 3, part 2, part 4. Baka part infinity and beyond. Ganon. Huwag natin kalimutan minsan, pag na-overwhelm tayo, kailangan talaga natin minsan ng mental break. Diba? Kesa magkaroon tayo ng mental breakdown. Okay? Sabi ko nga kay Karen, diba? I'm too blessed to be stressed. Tignan mo naman kasi yung ganda ng sunset. Oo. At pagdasal po natin lahat ang kapayapaan, world peace. So, sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Kaya naman, hanggang sa muli, mula dito sa Mabini, Batangas, hanggang sa muli, akong yung nagmamahal. Cheers and tables. Hengwe, hengwe, hengwe.